guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Gemini! Gemini, kung kailan mo mapapanood ang video ito, ito po ang oras or panahon na nakatadhanang malaman mo ang sagot sa iyong katanungan. Okay? At dahil syempre may mga pinagdadaanan kayo, malamang na gusto nyo rin ng advices. Kaya naman hihingi tayo ng advice sa baraha na which is mula po yan sa higher dimension. Okay? At makabubuting Gemini, gawin mo lang yan sanggunian, ano? Walang pumipilit sa iyo na gawin mo yan. Okay? Reference lang yan. Be open mind. At ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil nyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Unahin mo munang mahalin ang sarili mo, Gemini, bago ka magmahal sa iba. Okay? And then, doon po sa mga pinasa yung question sa akin, na ngayon ito ang gagawin natin sa ating reading. So Gemini, salamat sa pagpasa ng question, At ang question natin ngayon, kung bakit ka hiniwalayan ng person mo, or bakit kanya ginost, or bakit hindi na talaga siya nagparamdam, hindi na nag-chat, hindi na nag-contact, hindi na nag-text, at kung may galit ba siya, nararamdaman niya, aalamin din natin yan sa baraha. At yung iyong enerhiya niya, ugali mo, ugali niya, at anong kalalabasan nyo. At yung huli ay ang mensahe magmula sa higher dimension. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. Unahin natin yung enerhiya mo, ha, Gemini. Oh, memories of love. Memories of love. Movement, choices, decisions. Merong pera, merong singsing, merong flower, and then cloud. Dito simpleng orange lang nakakita ko. Which is chakra color siya. Okay, so una Gemini, ang nakakita ko sa'yo, kulang ka sa pag-iingat. Okay, memories of love, movement, choices, decisions. Wala kang direksyon. Lalo sa inyong samahan. Tingin ko sa iyo, ang akala mo siguro, yung person mo patay na patay sa iyo, or in love na in love sa iyo. Or siguro yung iba sa inyo, pinangakuhan ka ng kasal, Hindi ko alam kung ilang years na kayo magkasama. Kung magka-partner, magka-live-in lang kayo, o kayo nang bahalang mag-adjust dyan, Malamang yung iba sa inyo, meron kayong expectation, At, akala mo siguro, hindi ka niya iiwan. Kasi, may feeling ka na, parang in some point, sigurado na ako sa person na to. Secure na ako sa kanya. Panalo ka. Yung ganun. Panalo ko dito. Kaya akala mo siguro, hindi ka niya ipagpapalit. Or wala na siyang ibang makikita pa na tulad mo. Malamang na ganyan ang naiisip mo, Kasi siguro inisip mo, ngayon pa, ang tagal-tagal na namin, ilang years na kami. Magkalipin na nga kami. Yun ang naisip mo. Marriage. The fairies join you in celebrating wedded bliss. Nakatituloy yung mata ko sa'yo. Wedding, marriage, tapos may dalawang singsing. Yes, totoong malamang talagang umaasa ka na, Or baka yung iba sa inyo nagbalak na kayo. Nagkaroon na kayo, nag-usap na kayong pareho. Ay, kakasal na tayo, ganyan-ganyan. Baka yung iba sa inyo nag-fix na talaga kayo ng buwan kung kailan kayo magpapakasal.
Pero, mukhang tingin ko, yung parting ganyan yung ayaw ng person mo eh. Meron siyang, para kang may napipick up ang person mo na tingin niya sa'yo para kang sigurista. Parang, kasi parang pinagmamalaki mo na, wala na siya iba makakita. Or patay na patay sa akin to. Yung ganun. Which is, yun ang ayaw ata ng person mo. Maring may ugali ka na mahilig kang magtanong sa person mo ng kung ano-ano. Just like, kung saan siya nanggaling, kung saan siya pupunta, kung sino nag-text, anong ginagawa niya, sino ang kasama mo ngayon. Marami ka sigurong ganung, ewan. Then, bottom line, sabihin man ng person mo ang totoo o hindi, may pagdududa ka pa rin eh. Kaya na andun yung movement and choices na decision dito eh. Darkest fears. Darkest fears. Meron na akong validation. Sandali lang ha. Helpless and hopeless. So, sa madaling salita, para sa person mo, toxic ka. Makulit ka. Kaya, ikaw rin mismo, pinapagod mo ang sarili mo, Gemini. Ano mo yun? Pinapagod mo yung sarili mo sa negativity mo. Yung negativity mo yan, sarili mong mindset yan. Pinupuno mo ng negative. Nagiging, nagiging overconfident ka siguro yung iba sa inyo, Kaya, itong person mo, maging honest man siya, maging man ang gusto niyang, maging loyal man siya, parang hindi ka pa rin kumbinsido, yung ganun. Kaya, negatibo ang dating mo sa kanya. Tapos, kapag ikaw naman ang tatanungin, napaka-defensive mo naman, hindi ka rin marunong makipagkompromiso. Hindi lahat ng Gemini, yung iba. Kaya Gemini, ang energy at ang ugali mo, maaaring ayaw mong gumawa ng isang pangmatagalang hakbang or pangako dahil natatakot ka na baka hindi mo rin ito magawa, hindi mo mapanagutan. At masasabi ko rin ikaw, anong tawag dito? Hindi ka risk taker. Tingnan mo naman, bundok tapos hagdanan. So tingin ko, pipiliin mo yung hagdanan kasi mas madaling umakyat sa hagdanan kaysa sa umakyat ng bundok, di ba? Mahirap umakyat ng bundok, wala kang tools, di ba? Kaya, hindi ka risk taker. Ayan ang validation ko sa barahang yan, Para sa'yo, Gemini, may ugali ka na hirap kang magtiwala. Hirap kang pagkatiwalaan itong person mo. Or maaring, hindi lang sa person mo, may ugali ka talagang hirap kang magtiwala sa mga tao sa kapaligiran mo. Kaya, naglalagay ka ng boundary. Maring ikaw mismo, Gemini, may takot kang nararamdaman. Dahil sa wala kang sapat na pagkukunan siguro ng lakas or ebidensya, kung ano man, para harapin ang ilang paparating na hamon, anumang hamon, challenges sa inyo ng person mo, or maring ikaw din, sarili mo. Kaya tingin ko sa iyo, ikaw ang taong tipong laging handa sa lagi kang handa sa pagtakas, sa pag-iwas. Hindi ka handa sa tatahakin mong landas. Kundi handa ka kung paano ka lilihis, kung saan ka pupunta na mas maiiwasan mo yung
sakuna, yung trahedya. Yun ang nakakita ko sa'yo. More on doon gumagana ang ano mo, ang isipan mo. No. Education. So, kailangan talagang education pala sa'yo. Sorry. Lagay lang natin siya. Gemini, marami ka sigurong nilagay na restriction sa samahan nyo ng person mo. At mukhang yun talaga ang ayaw ng person mo. Kasi parang feeling niya, pinapaikot mo siya sa sarili mong mundo. Yung ganun. Alam mo, Gemini, sa mga baraha, nakikita ko na ikaw ang may personal fears. Personal fears. Itong darkest fears na nakalagay dito at itong helpless and hopeless. At masasabi ko dito, meron kang personal fear or mentality. At ito ang dahilan na nakakaapekto sa inyong samahan, Gemini. Kaya kahit nasabihin mong wino-work mo naman or I'm doing my best, yung ganun, sasabihin mo sa person mo. Tingin ko, hindi yan ang best mo. Hindi yan ang best mo, Gemini. Or hindi mo pa na ilalabas yung tunay mong best at ang pinaka kagandahan ng puso't mo. Dahil nandito, maliit pa siya. Hindi mo pa. Pero feeling mo, nag-aalay ka naman. Pero 4 siya Isa lang ang inaalay mo. So, hindi mo pa na ilalabas lahat. Alam mo yon, Gemini. Sana naintindihan mo yan, Kailangan dito, ilabas mo yung best, yung pinakakagandahan ng puso't ugali mo. Okay? At Gemini, yung mga ugali at kilos mo, ang nagbibigay pagod sa person mo, nadidrain siya sa ugali mo. Malamang hindi mo nararamdaman yan, pero nadidrain siya ng person mo. Maaaring makulit ka, mabigat yung energy na binibigay mo sa kanya. Minsan, kahit wala kayong communication, magkasama lang kayo sa isang space, nararamdaman din ng tao yun yung bigat mo. Meron ganun di ba? Mabigat sa buhay, malas sa buhay. Ganun yun, yung enerhiya, yung pagka puno ka ng negatibo, nararamdaman yun ng person mo. Kasi kaya I'm sorry, nagmamadali tuloy ako. Kaya black itong color ng dress mo dito. Kasi dark nga So masasabi ko meron kang dark energy or negativity. Yan ang negative mo, mabigat, heavy energy ang meron ka. Yan ang kinaayawan ng person mo, kaya nadidrain siya. Okay? Yung iba sa inyo, tingin ko, kasi ang dami ditong bilog, panuro ko. Ang dami ditong bilog na yan. So, masasabi ko dito, sari-sari. Sari-saring preparation ang ginagawa mo sa inyong romantic life. Then dito rin, di ba? 1, 2, 3, 4. So, sari-sari siguro inaalay mo yung iba sa inyo, Ngayon, sari-sari, di ba? Pero, bakit ganun ang mo dito? May effort kang ginawa or kayo pareho ginawa nyo sa inyong samahan. Nag-effort kayo dito. Pero mukhang hindi nagbunga dito Mukhang hindi nagbunga. Or baka ikaw mismo, Gemini, ikaw rin mismo dito ang napagod, Tapos yung person mo, siya ang naging kulang sa kompromiso ngayon. Pero kahit ano pa yan, naandito talaga yung enerhiya mo. Whom do you need to forgive as you release all anger or resentment? You will find that your wishes will come true. Alam ko na, meron na akong valid. Pwede kong ilagay yan dyan? Sorry mukhang alam ko na ang magiging kalalabasan ng baraha mo dito Well, anyway,
para sa mga single na Gemini, kung single ka na Gemini, tiyakin mo lang na yung ginagawa mong boundaries, ay hindi nagiging sanhi ng pagtaboy mo sa person mo. Malamang na ito ang dahilan kung bakit ka iniwan or ginost ng person na yun. Dahil sa mga siniset up mo siguro. Sarili mong paniniwala, meron kang sariling mundo, sarili mong boundary siguro, na hindi niya alam kung saan siya pupwesto, kung saan siya lalagay, yung ganun. Kaya, malamang niya isang ganyan din ang ayaw ng person mo, Kaya hindi na to nagparamdam sa iyo. Hindi na kumonekta. Masasabi ko, hindi ka na inano nito. So, energy ng person mo, alamin natin, Unexpected visitors. Unexpected visitors. Okay. Stuck in the mud. Oh, okay. Parang konektado to dito, Okay. Well, anyway. Masasabi ko dito sa iyo. Itong person mo, mukhang mapagpasensya namang tong tao. Yun nga lang, masasabi ko, overprotective. Trap in fear. Mukhang naandito rin ang energy mo. Third eye chakra. Okay. Ang totoo niyan, itong person mo maboka, madaldal. Kaya, ang gusto niya, kung ano ang meron sa inyo, pag-usapan niyo. Gusto niya yun. Communication kayo, share, biruan, ganyan. Masasabi ko rin na may makwentang tao. Pero masipag ito, Masipag siya. Tingin ko, yung self-confidence niya, nanggagaling yan sa pera. May pera tong person na to. Hindi lahat yung iba. Maring, hindi naman sinasabing mayaman, Maring may trabaho lang siya. May sapat na kita. Kaya naman, kahit sinong tao naman magkakaroon ng confidence pag mayroon kang sweldo monthly, di ba? Or baka yung iba sa inyo, itong person na to, simpleng gwapo. More on na andun ang gagaling ang lakas niya. Pero, sensitive itong person na to. Napapagod siya sa'yo. Sa dark na, yung dark na, yung negatibo mong binabato sa kanya, yung every time na magkakausap kayo, meron kayong, kung ano man yan, napapagod yung person mo. Ayan, trap siya. Pareho kayo Darkest fears, trap in fear. At malamang, meron din kayong issue, kahit na ilang taon na kayong magkarelasyon nito, meron kayong issue na hindi nyo pa natatapos, hindi nyo pa wala kayong closure, parang pinagpapatuloy nyo lang yung relasyon nyo, kasi nga, parang yun lang yun alam mo yun, malamang dahil, for example, ilang years na tayo, so parang normal na, dapat parang kailangan yung ganun, which is pareho kayong nasasakal dito. Nakikita ko. Alam mo, Gemini, itong person mo, dreamer siya. May dream siya talaga. May dream siyang job, may dream siyang relationship,
May dream siya sa future, if just in case na magkaroon man siya ng family, magkaroon man ng marriage, makasal man kayo. Meron siyang dream. Malamang yung iba sa inyo, yung person nyo, meron talaga siyang gustong lumaki ang sweldo niya. Meron talaga yung dream na kung magkano yung monthly na matatamo niya. Yung gano'n. Gusto niya siguro mag-level up pa, no? Actually, hindi kasali rin niya sa reading, hindi lang porke love life, magpo-focus lang tayo sa love life. Konektado rin niya sa pera niyo, sa mga tao niyo, sa kapaligiran, Kaya nga, kung totoosin dapat, eto kayo no? Happy. Mukhang happy, di ba? At tingin ko, mas majority, talaga, mas happy itong person mo pag may pera talaga siya. Pero, hindi naman ibig sabihin na babaliwalain ka niya dahil marami siyang pera, may safe na ka lang niya, nababaliwala ka lang niya kasi toxic ka nga, negative ka, marami kang binabato sa kanyang mga words na hindi niya nagugustuhan, mga kilos na hindi niya nagugustuhan. Meron siyang ayaw na ugali mo. Then, siya naman, ang ugali niya, more on, nanggagaling yung confidence niya sa pera or sa looks niya. At meron kasi talaga siyang dream. Mas priority niya yun At isa pa, ugali niya nga kasi rin. May ugali to na sensitive. Sensitive siya. At saka ayaw niyang pinagdududahan mo siya. Kaya nga sumasakit ang ulo niya Diyos ko, ayan ka na naman, Gemini. Yan Parang yung issue niyo before, ganun na naman. Kaya sumasakit ang ulo niya. May migraine na siguro to. Pinagdududahan, pinagseselosan, at kung anong paratang. Ayaw niya nang pinaparatangan siya. Lalo na kapag hindi naman niya talaga ginawa. Wala naman siyang ginagawa. Tapos, nag-aalburuto ka. Sasabihin, dak. Kaya, ayan. Kaya feeling niya, parang stuck na siya sa kumunoy. Parang, yan ang nararamdaman niya sa sa relationship niyo. Kumunoy. At isa pa, tingin ko, may problema din ito sa pagkabata. Sa pagkabata. At actually, dito rin may connection. Maaring ikaw din, Gemini, pero ito rin person mo. Pareho ata kayo merong problema dito. Sa pagkabata nyo pa to. Baka laki sa hirap itong person mo or hindi magandang pamilya, Yung pamilya niya palagi siguro nag-aaway, kung ano-ano, na which is, eto yung pagkabata niya. Nakakita ko dito. Parents niya siguro, palaging, hindi siguro magandang ugali ng nanay niya or tatay niya, Palaging sinisermonan siya. Kaya meron siyang ideal dream talaga pagdating sa isang relasyon, just in case na mag-aasawa siya. Meron siyang pangarap na napakagandang pangarap. Yun ang gusto niyang maabot, marating. Pagdating ng panahon, ito ang dream ko. At yung ugali mong toxic, yan ang ayaw niya. Malamang na yung ugali mo may similarity sa kanyang magulang siguro, mga kapatid siguro, mga tao sa kapaligiran niya. At ayaw niya yun, ayaw niya. Pero tingin ko, mahal ka nito, Gemini. May pagmamahal sa'yo, itong person na to. Baka yung iba sa inyo, hanggang ngayon, mahal pa kayo. Yung iba naman, dati, mahal ka niya. Medyo, ayan na, na siya, nagiging boring na kapag kasama ka, nanlalamig na, wala na yung spark, wala na yung sarap ng habang yung dati, habang kapiling ka. Let's say, umabot kayo na 6 years, or bahala na kayo mag-adjust, Yung masasabi mo parang ikaw, 6 years na kami, parang stable na, di ba? 6 years, na marami na kayo na pagdaanan po. So, parang sinasabi mo, eto na, time na naming magpakasal. Okay na, ganyan na, na kayo. Pero, diyan lumabas, actually, pagsubok nyo din tong dalawa, kasi meron nga kayong parehong negativity, na malamang sa pagkabata nyo pa dumaan ito, dumaan, naranasan, So, dito ko nakakita na yung
nawala yung spark, nawala yung pagmamahal. Nakaramdam na ng boring, hindi na inspired, wala na yung motivation na kumpara dati, wala na yun. Kuha pa tayo ng ibang baraha. Ugali ng person mo, yung enerhiya niya. Walk away, leave the unhealthy situation and enjoy the new doors that open as a result. Oh my God. Ang gusto kasi nito, ang totoo ang gusto nito, i-push mo siya. Kung eto siya na stuck sa kumunoy, gusto niya i-push mo siya. Hindi maaaring sasamahan nyo, maaaring sa work niya, para maging inspired. Bigyan mo siya ng inspirasyon ulit para ganahan siya, i-motivate mo siya. Ayaw niya kasi ng palagi nagtatalo. Ayaw niya ng ganun. Kahit gaano pa talagang katagal ang inyong relasyon, love life. The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better. Yun ang gusto niya. Gusto niya ma-inspired siya. Kasi nga, syempre, magkasama kayo, magkarelasyon kayo. Hindi ko alam kung ilang taon na kayo magkasama, ilang buwan. Pero, ang gusto ng person mo, naandun yung inspiration, naandun yung motivation, naandun yung love. Alam mo yun? Ayaw niya ng palaging nagtatalo. Kaya malamang dahil sa pagkabata niya, meron siyang ganong klaseng pamilya niya na kinalakihan niya, no? Kaya ngayon, matanda na siya, itong person mo, ayaw niya ng ganon. Kung ano ang dream niya, gusto niya pareho sana kayo. Yun ang gusto niya. Yun ang gagawin niya sa makakarelasyon niya. Yun ang dream niya eh. Kung ano yung ayaw ko, yung kinalakihan ko, yung ganon. Ayaw niya matularan yun. Hindi siya tutulad sa mga taong nasa paligid niya na magulo, ng mga kamag-anak niya. Maaring mahirapan ka. Sasabi mo, unrealistic yung mga ganyan pinagsasabi mo. Kasi ang buhay may pagsubok talaga. Yun para sa'yo, Gemini. Pero, yung dream niya, tahimik lang siya, ang inaano niya yun. Yun ang, tinan mo naman, yun ang sinasabi niya sa'yo yan. Malamang nag-share na siya sa'yo. Sinasabi niya, Gemini, ganito ang gusto ko, ganyan-ganyan. Pero ikaw, nagiging negatibo ka. Parang, alam mo, tingin ko inner child to eh. Na-attract niya tuloy yung pareho ng parents niya, yung ugali. Malamang yung iba sa inyo, Gemini, ganyan ang ugali, Kaya, gusto niya kasi tahimik. Gusto niya, if ever na may ginawa siya, ayaw niya, tama man o mali. Pero ang ugali kasi nito, gusto niya iso-surprise ka niya. Maliit man o malaki, gusto niya ma-appreciate mo yun. Nagustuhan mo ba yung ginawa ko sa iyo, Gemini? Nagustuhan mo ba yung regalo ko? Malamang yung iba sa inyo, hindi niyo na-appreciate yung maliliit na regalo nito. Maliliit na ginagawa. Usually, pag tumatagal ang relasyon, di ba? Nagkakaroon na ng ganun. Parang nawawala na yung appreciation, di ba? Excuse. So, etong person mo, yan ang gusto niya. Maganda man, maliit man, kung ano man yun, gusto niya ma-appreciate. Malamang na, yun ang hindi niya nakakita sa'yo. Wala tayo ng confirmation, another confirmation sa maliit na ating baraha dito. Future. See? Talagang siya, wisdom. Talagang siya, meron talaga, nag-promise siguro kayo sa isa't isa, nangarap, no? May bulaklak na hawak ko. Pero, nagkaroon ng toxicity. And then, baka yung iba sa inyo, meron kayong anak. Sa kabila ng hindi pa kayo kasal, nagkaroon na kayo ng anak. Nagkaanak kayo, nitong person mo. Kasi, nakikita ko na nagbalak talaga kayo. Baka yung iba sa inyo nag-propose na.
Dahil meron tayong marriage at dito may flower din, dalawa sila ano na sa future. Baka iba sa inyo, nagplano na kayo. Yung iba naman, yung person mo nagpaplano. Or ikaw mismo, Gemini, nagpaplano ka rin, ano? So, depende kung anong gender ang meron kayo nang bahalang mag-adjust, ano? Pero nakakita ko dito na naandun yung proposal na magaganap. Kaya, ang kinalabasan dito, no, tingin ko, napagod itong person mo sa'yo, Gemini. Kasi, may ugali ka na hindi niya talaga matake at nawala na rin yung spark, nawala na yung love. At ayaw niya na ganun, ayaw niya na yun. Kaya malamang feeling niya boring, nagbalak na siya na tapusin na yung samahan niyo. Siguro bigla ka na lang kinontak nito na pagod na siya, yung ganun. Tapos yung kung ano man ang ginawa niyong plano, parang burahin na natin yan. Wala na yan. Yung iba sa inyo, nakapag-break na itong person mo, yung partner mo, iniwan ka na. Iba sa inyo talagang totally hindi masabi ng tapatan, hindi na kayo kinontak, hindi na kayo tinawagan, hindi na kayo tinext, at hindi na kayo sinusundo or ano man. Kayo nang bahalang mag-adjust. Which is yun ang nakakita ko, ano? At pwera pa dyan, ano, Gemini. Tingin ko, pareho kayong dapat mahil eh. Sa itsura na ng barahan natin dito, ano? Pareho kayo. Which is meron kayong, ano nyo to eh, inner child nyo to eh. Pareho kasi kayong sugatan. Ano? Nung bata pa siguro kayo, naandun yung hindi nyo na-spend yung pagkabata nyo, tapos meron kayong pangit na karanasan nung bata kayo na which is hindi nyo namamalayan, lumalabas yun. Naandun yung puot, naandun yung resentment, naandun yung hostility. Then may tumanim na galit sa puso't isipan nyo, pero hindi nyo namamalayan yun. Kaya ganito ka ka-dark, ganito siya ka-trap, ganito siya ka-stuck, which is pareho kayo. Which is, eto rin, nakakita ko, hindi nyo siguro na-spend ng yung pagiging child nyo. Baka iba sa inyo, breadwinner kayo, kaya hindi nyo ang tawag dito, naranasan yung pagiging bata. Alam mo yun? Hindi kayo nakapaglaro ng manikaan, yung ganun. Kasi kailangan mong kumayod, kailangan mong mag-aral, kahit man lang high school, makatapos, di ba? Kasi kailangan mo na talagang maghanap ng trabaho. So, yan ang tingin ko, nanggagaling yan doon sa inyo, yung inner child nyo. Tapos, ayan, naging matured na kayo, naging adult na kayo, hindi nyo namamalayan, lumalabas yan sa inyong pag-uugali. Naget mo ako, Gemini? Ikaw at ang person mo, may similarity kayo. Maaring hindi lahat sa inyo, yung iba sa inyo. Okay? Kayo ng partner mo. Inner child niya. Sugatan kayo. Lumabas yung childhood issue nyo rito. Maaring itong partner mo o ikaw, Gemini. Pareho kayong mapait ang childhood memories nyo. At ang akala nyo, simpleng relasyon lang ang pinasukan nyo dahil nung una, na-attract kayo, sexy, maganda, gwapo, may pera, ganito, may edukasyon, kung ano man yun, hindi ko alam kung paano kayo na-attract sa isa't isa. Pero ang hindi nyo alam, yung pagiging pakikipagrelasyon nyo ang naging trigger sa inyong inner child. Actually, marami yan. Kung pupunta ka sa psychologist, malalabas yan. Pero kahit hindi ka pumunta sa psychologist, sa ganitong klaseng baraha lang, lalabas yan. Okay? So, kung hindi mo alam ang inner child, mag-research ka na lang para magkaroon ka ng idea. So, alamin natin ang inyong magiging kalalabasan, Gemini. Ako'y nahihirapang huminga sa inyong baraha. Universe. Dalawa. Kuhanin na natin. Nagtalsikan. Balance, solitude. Okay, dito na lang natin lagay sa tatlo naglabasan, ang dami. Universe, balance, solitude. Yes.
alam mo, parehong ano eh, tingnan mo, 2 libro, bakit hindi ka Akashic record sa akin? Kung ikaw ang Gemini na makaka-resonate nito. Baka yung past life mo, the same. Kasi may pattern tayo sa past life natin. At hindi nyo alam, tayo may karma, kaya tayo nandito. Pinalaglag tayo dito ng universe. Pinabalik tayo ng universe dito. Which is dito, kailangan yung mabalance ang inyong energy. Ano? Actually, ito, chakra color yan. Ano? Kung matitingnan mo dito. Ano? Kaya meron din tayo, hindi third eye na as in third eye. Ano? Intuition mo to eh. Ito, masasabi ko dito, discouragement, obstacles. Itong person na to, no, sasaktan niya ang puso mo, Gemini. Sasaktan ka niya nito. Kasi, maaring yung iba sa inyo dahil gagantihan ka nito, dahil sa ugali mo. Yung iba sa inyo, no, sinaktan ka na siguro. At nasaktan mo rin siya. Kasi hindi niya nakayanan yung toxic mong pag-uugali. Yung, kung bungangera ka, yung, kung ano man ang, baka siguro pahampas-hampas ka pa, ayaw niya ng ganun. Kayo na bahala mag-ano. Baka itong person mo, behind your back, sinasabihan ka, bawa sa mga friend niya, ayoko na talaga dun sa babae yun, praning yun, or sa lalaki yun, kasi praning yun. Ganito may ganitong pag-uugali yun. Malamang sa ibang tao nag-share siya pero sa iyo hindi niya nasasabi. Kaya yung iba totally kumbaga i-ekes ka na niya, ayaw niya na sa iyo. Pero alam din niya na may hindi siya magandang ugali, hindi siya perfect, at malamang na hindi niya naibigay sa iyo yung nais mo. Or ang hanap mo sa isang tao ay sa isang relasyon, karelasyon, or sa isang sitwasyon na hinahanap mo, baka estado ng kabuhayan, or baka yung iba sa inyo, yung way ng paglalambing, hinahanap-hanapan mo siya, na tuloy hindi niya, parang naging lost siya naging hopeless siya, helpless, parang naramdaman niya na parang hindi ata ito yung gusto, hindi ko ata kayang ibigay yung gusto, hinahanap ni Gemini. So, masasabi ko, Gemini, ikaw ang gumawa ng conflict. Yung iba sa inyo, hindi lahat, Kaya itong person mo nawalan na ng gana. Kasi nga, sensitive siya. Sensitive ang ugali ng person mo. Pusong mamon, inosente. At, ang hanap kasi niya, simpleng samahan lang. Kasi para siyang bata. Kasi nga nung bata siya, hindi niya na-spend yung pagiging bata niya. Kaya simpleng samahan lang ang gusto niya. Simpleng buhay. Gusto niya yun. Nauunawaan mo yung pinagdadaanan niya, yung trabaho niya. Baka kasi puro selos ka nga lang talaga, Gemini. Kaya ayaw niya ng ganun. Actually, madali lang naman utuin tong person mo kasi kung malalaman mo kung ano yung sugat ng puso niya. Kasi yung sugat, yung pinagdadaan ng ugali ng isang tao, nanggagaling yan sa pagkabata pa. Nanggagaling yan sa pamilya. Dapat Gemini, alamin mo yun. Sa isang relasyon talaga, hindi lang pagpapasok ka sa deep relationship, kailangan alamin mo talaga yun. Lalo na kung magpapakasal kayo. Dapat alamin mo yun. Gano'n naman ang pagmamahal, di ba? So, yung dream ng person mo, nawala yun, yung para sa inyong dalawa. Walang duda na minahal ka talaga nito, Gemini. Hindi ko alam kung ilang taong kayo nagsama, ilang buwan. Pero ang nangyari, na-discourage siya sa ugali mo, sa mga pinapakita mo sa kanya. Baka yung iba sa inyo, pinakilala mo na siya sa mga kamag-anak mo, family member mo, kung may anak ka. Or baka yung iba sa inyo, nagkaanak kayo before. Tapos, hindi niyo pa talagang totally pinakilala sa tatay niya. Tapos ngayon, kung kailan naman akala mo magiging kayo na, di ba? Nag-promise na kayo magpapakasal dahil nga may anak kayo na hindi niyo dati na pag-anuhan. Depende kung anong sitwasyon meron kayo. Kayo nang bahala mag-adjust. Pero, ang kinalabasan kasi dito, na-distract. Parang, hindi ganito ang gusto ko. Yung ganun. Kaya, malamang yung iba sa inyo, bigla na lang, parang
wala, bigla na lang nangyari sa inyo. Nasira yung future dito eh. Alam mo yun? Parang isang ihip lang ng hangin, nawala dati balance, ando na, akala mo, nagulat ka siguro dito, Gemini. Easy does it. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Wala na, hindi na nag-e-effort itong person mo. Kung dati klaro ang direksyon nyo, nawala na yun. Malamang unsure na rin siya sa feelings niya sa'yo, Gemini. Hindi na panatag ang kalooban niya. Hindi na. Kaya kayo nagkahiwalay. Or kaya nagkahiwalayan kayo, hiniwalayan ka niya, hindi ka na kinontak. Kaya hindi na kasi kayo magkasundo. Yung iba sa inyo, puro pagtatalo, ganyan. Kasi wala na yung love, wala na. Malamang yung iba sa inyo dito, Gemini, ginose na kayo talaga ng person mo, no? Hindi na nagparamdam. Kasi wala na rin siyang lakas sabihin sa'yo ang buong katotohanan eh. At yung mga galit niya, yung galit ba siyang nararamdaman? Meron siyang galit na nararamdaman. Baka yung iba sa inyo, Gemini, ikaw pa yung naghahabol dito sa person. Naghahanap ka para kung paano mo siya kontakin kasi nga hindi ka na kinokontak eh. Kasi galit nga siya eh. Masama yung loob niya. Kuha na lang tayo ng ng advice sa ating higher dimension. Ano bang masasabi, So, sa ating baraha, sa higher dimension, kukuha tayo ng advice. Ito ang gagamitin ko Mediumship Training Deck. Okay? Actually, ganito siya kalaki. Ayan. Ito siya. Kuha tayo ng 3. Alamin natin kung ano ang ibinibigay na sorry. Muntik ng sorry ha. Ayan. Parang nakaharap. Hindi ko alam kung saan ihaharap to. Kung dito ba o Kasi nandito na nakasulat yung mga mga meaning ng baraha. Wala siyang booklet. Ano ba ang advice ng higher dimension sa inyong dalawa? Flower power. Unahin na natin. Flowers have a gentle of touching our heart, our memories, and our soul. Their colors are sense of color, shapes, fragrance, and beauty. Ang dami. Ang haba. Flower nga siya. Actually, dito may flower ka rin eh. Ang daming flower din dito. Dito rin may flower. Okay. Blending with spirit. Blending with spirit. Parang ang hirap ng baraha mo. The divine source. Actually, kanina meron tayong universe, di ba? The divine source. Okay. Malamang Gemini, feeling mo, tinalikuran ka ng kapalaran. Parang, akala mo siguro tinalikuran ka ng universe, ng tadhana, ng kapalaran, ng Diyos. Dahil sa nararanasan mo sa kasalukuyan ng sitwasyon ngayon, feeling mo, lahat na ng kamalasan parang biglang napunta sa'yo. Biglang dati ang saya-saya mo. Parang nawala yung swerte.
swerte sa relasyon. Or palagi na lang siguro yung iba sa inyo, no? Palagi na lang. Kung kailan gumaganda, saka naman dumarating yung ganitong sitwasyon, ano? Yung discouragement. Or palagi na lang kapag nakikipagrelasyon ka, ikaw ang iniiwan, yung iba sa inyo. Ano? Palaging iniiwan, gino-ghost. Kaya, ang mensahe sa iyo ng higher dimension, una, kung ikaw ang Gemini na may childhood issue, ano, makakabuti na i-heal mo yan. Okay? At Gemini, ikaw ay puno kasi ng insecurities. Ano? Kaya, nagiging toxic ka tuloy. Ang totoo niyan, meron kang magandang pag-uugali, magandang puso. Kaya nga lang, may namumuong takot sa'yo. Kaya dito, dark fear, di ba? Darkest fear. Meron namumuong takot sa'yo Takot na maiwanan. Ang kaso, naiwanan ka na nga. Takot na ganito, na ganyan. Merong namumuong takot sa'yo. Just like na baka yung iba sa Gemini, iniwan kayo ng parents mo, broken family kayo, or sa batang edad, kailangan mo talagang maging independent, sa pilitan, ano? Just like dahil sa kahirapan, yung parents mo kailangan mag-abroad, kaya naiwan kayo sa Pilipinas, ano? Or sa, sa bahay. Kailangan, hindi naman abroad yung parents mo, sa probinsya, o probinsya, sa Maynila, luluwas ng lungsod. Mga ganong So, may sapilitan ng kaganapan na nangyari sa pagkabata mo, na meron namuong takot sa'yo. Baka yung iba sa inyo, iniwan kayo sa kamag-anak nyo, sa lola nyo, sa mga auntie nyo, Kaya lungkot yung namuo sa'yo, na hindi mo namamalayan yan. Wala kang napaglalabasan ng yung lungkot mo, yung hindi mo ma-share yan. Hanggang sa tumanda ka, na andun, nakatago ang puot mo sa kaibuturan ng puso mo. At yan ang dapat mong ma-heal. Yung energy na yan. Yung dark fears mong yan. Kaya kailangan mo ma-heal yung inner child mo para makapag-blend ka sa spirit, which is yung higher self mo. Kailangan mong ma-heal yan. Naintindihan mo ba, Gemini, yung mga sinasabi ko? Pag hindi mo naintindihan, at gusto mo ng Actually, meron akong video na about sa inner child, yung meron akong reading para sa inner child. Panoorin mo yung pick a card yun. Try mo ha. Yung link ilaano ko sa baba, sa description box. Panoorin mo. So, sa madaling salita, masasabi ko dito sa'yo, Gemini, kung feeling mo talaga na palagi ka na pag-iiwanan, palagi ka nag-ghost, ini-expect mo na mauwi na kayo sa marriage, tapos bigla kang nilaglag ng person mo, na parang talagang discouragement ang nangyari sa'yo, disappointment, talaga natamaan yung pride mo, masakit, na hindi lang yon kasi meron kang ugali talaga na ilabas mo na hindi mo lang namamalayan, which is tingin ko simula pa ng pagkabata mo yan. Okay? So, magpapasalamat muna ako sa inyo, kasi hanggang dito na lang ang ating reading. After nito, gusto kong i-cleanse kita, Kung gusto mong i-cleanse kita, gagawa ako ng video dito after nito. Sandali lang, konting lang naman. Pero, kung hindi na kayo interesado, yung iba sa inyo, ano bang pinagsasabing inner child, wala akong alam dyan. Sige, okay lang, hanggang dito na lang tayo. Okay? So, Gemini, for the meantime, maraming salamat sa iyong like, share, comment, at kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. Sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po. Sa mga cross-watcher, salamat po at naligaw kayo. Okay, Gemini, after nito, gagawa kita ng cleansing, punta muna tayo sa ending, okay? Okay, Gemini, welcome back. Gagawin ko nito, yung inner child mo, i-heal ko, malamang na ikaw at yung partner mo, meron kayong biglaang hindi pagkakaroon ng pagkakaintindihan, yung partner mo, yung person mo, naging busy sa trabaho, or
busy sa trabaho, or naging busy sa kaibigan niya, naging busy sa hobby niya, yung sari-sari ba, na nawala na talaga kayo ng communication, na nangunti na ang inyong bonding time, yung spend, dati ang dami yung kung mag-spend ng time, nangunti, or malamang na ilang beses na kayong na-reject, nagkaroon ng frustration, na disappointment, at baka yung iba sa inyo, pag nag-aaway kayo, yung alam mo ba yung pag nagsasara ng pinto, yung bang, yung ganyan. Meron siguro sa inyong gano'n na Gemini na takot. Since nung pagkabata pa, ba, may mga kapatid ka, away-away kayo, tapos yung, hindi mabakbakan, pero yung mga gano'n ba, naandun yan, daladala yan ng ating saloobin, ng ating emosyon, ng ating feelings, alam. Pero yung isipan natin, binabaon yan sa limot. Actually, pag naging spiritually awaken ka, mag-aano yan lalabas yan. At yan nga ang darkest fears mo Malamang yan ang magiging dark night of the soul mo, pag lalabanan mo yan, na andun yung mga trauma mo. So, ngayon, ang gusto kong gawin, i-cleanse kita, at dalawang lang ang ibibigay ko sa yung affirmation, For the meantime, ibibel ko ito, paki-close mo lang ang mata mo, at ang gagawin ko is remote healing, okay? Kung gusto mo, balik-balikan mo na lang itong parting ito ng video ito, at gawin mo ang pag-inner child healing, Okay, start tayo, ha? Kung pwede lang sana, i-close mo yung mata mo, Gemini. Okay, close your eyes, tapos tatlong inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, na sana malalim, Example lang. Yung ganyan, ha? 3 beses mong gawin. Tapos ibibel ko to. So, after nyan, gusto ko sabihin mo, I do not blame myself for my childhood experiences or my childhood trauma. I'm sorry, medyo, ulitin mo lang, ha. I do not blame myself for my childhood experiences or my childhood trauma. Tapos, my mind, my body, my spirit, belong to me. 2 lang yan. Palagi mong gawin. Kung kaya mo sana, pwede mong balikan ng video ito, or pag nasanay ka na, 3 times a day, gawin mo yan every morning. Kung sa trabaho ka, lunch break, and then sa gabi bago ka matulog, gawin mo yan. 2 affirmation. I do not blame myself for my childhood experience and trauma. My mind, my body, my spirit belongs to me. Okay? So, ganyan, ha, sabihin mo, bigkasin mo. At huwag mong kakalimutan ang deep inhale and long exhale 3 times. Okay? So, Gemini, good luck. Bye-bye po. Namaste po.